Magtayo ang lahat para sa panalangin. Jeffrey, ikaw ang mangulo sa panalangin. Sa ngalan ng Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin na natin mo. Sa ating ang galing mo, sundin na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng mamahay sa araw-araw, at huwag ko alin pag-iusan sa mga sob. At iadalo kami sa lahat ng sama. Amen. Sa Ama, Anak, Magandang umaga ulit mga bata. Bago kayo umupo, pulutin niyo muna ang mga kalat sa sahig at ayusin ang mga upuan. At tatandaan ang sumusunod. Una, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, itaas ang kamay sa gustong sumagot. At ang panghuli, huwag makipagbentuhan sa katabi. Naunawaan po ba mga bata? Oo! Sure. Sekretary, may lumiban na ngayon sa klase? Magaling, galing walang lumiban sa klase. Palakpakan natin ang ating mga tao. Kahapon, pinag-usapan natin ay tungkol sa dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan itinatanggal sa pamagitan ng pananalita, kilos at galaw. May katanungan po ba mga bata? Wala po! Magaling. So ngayon, may bagong paksang aralin tayo. Gusto niyo bang magpaksang aralin mga bata? Oo! Magaling. So bago naman, alamin muna natin ang ating layunin. Basahin ang unang layunin. Nakikilala ang mas magitan gamitin na uri ng sanaysay sa pagsulat sa pamagitan ng ginawang makakayat batay sa sariling karanasan. Pangalawa, Napapahalagaan ang sanaysay sa pagsulat ng sariling karanasan sa pang-araw-araw at nakakasulat ng sariling sanaysay batay igiling ang iyong katawan. Naunawaan mo ba mga bata? Hindi ako magkamali, may bibigay ako ng magulong salita. Ito ay iyong buuin at pagkatapos ay magbigay kayo ng idea kung saan buong salita. Handang-handa na ba ang lahat? Okay, so ito ay pabilisan. Sanaysay! ang mahirap na salita na nasa talasalitaan. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng ideya kapag nabasa o narinig nyo ang mga salitang ito. Una ay ang ma. Sabay-sabay nating basahin. Ay isang bagay na hindi tunay. Simulasyon o relasyon sa tunay na bagay. Pangalawa ay trial. Isang proseso ng pagsubok upang mataas sa upang malutuloy ang katotohanan o pahandaan ng isang tao o bagay. Pangatlo ay depensa. Isang gawain pagsagalaran ng protekta sa isang bagay o salita. Pang-apat ay tagapaghukom. Isang hukom o maestradong partikular sa taong nanmuno sa isang malaman o tradisyonal na paglilitis. Panghuli ay pakikipagkalastasan. Isang proseso ng pagpapalitan ng idioma o salita. At dahil naunawaan na natin ang mahirap na salita, tayo ay dadako sa ating pangkatang gawain na tatawagin natin mock trial. Ang mock trial ay isang labanan ng formal at di formal. Una ay papangkatin ko kayo sa dalawa. Ito ang pangkat una at ito ang pangkat dalawa. Pagkatapos ay pagbubunutin ko kayo at kung sino ang makakuha ng formal, sila ang magiging taga-akusasyon na kung saan kakatawan sa formal. At kung sino naman ang makakabunot ng di formal, sila ang magiging abogadong dedepensa na kung saan kakatawan sa di formal. At ako naman ang inyong guro ang magiging tagapaghukom. So kailangan mo ng dalawang representante bawat grupo.
Okay, unang grupo, ano ang inyong napulot? Formal. So, ang unang grupo ay magiging taga-akusasyon. Ang pangalawang grupo, ano ang inyong nabunod? Di formal. So, sila ang magiging abogado de depensa. So, ngayon, upang malaman natin kung sino ang unang magbibigay ng unang salita, kailangan ko ulit ng isang representante bawat grupo upang gagawa ng bato-batoke at kung saan ang mananalo ang pipili kung sino ang manguna. Unang grupo? Pangalawang grupo? Okay. Yes. 1, 2, 3, go! Bato, pick! Pinanalo ang pangalawang grupo. So, sino ang gusto niyong mauna? Kayo o sila? Sila. So, ang unang grupo ang mauuna. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang unawain ang katanungan na ito at maghanda ng paunang salita. At bago ko sisimulan ang 1 minuto, ito muna ang ating pamantayan sa ating pangkatang gawain. Una ay ang boses ay malinaw at hindi maligoy 10 puntos. Pangalawa, naglalaman ito ng mga ideyang dapat o sang-ayon 10 puntos. Papalta ito ng epektibong paglutas sa suliraning maaaring makabibuti sa lahat 10 puntos na may kabuuang 30 puntos. So ngayon, ang kailangan na meron kayong kooperasyon. At magsisimula na ang inyong 1 minuto. Para sa amin, mas maganda gamitin ang formal na salaysay kaysa sa di-formal. Dahil ito ay nagbibigay din sa istruktura, layunin, wika at kredibilidad, pagsusuri at engagement. Lahat ng ito ay mahalaga lalo pat nasa isang akademiko o professional na konteksto. Pangalawang pangkat, so para sa amin, magandang gamitin ang di-formal na salaysay. Bakit? So, mas magandang gamitin ang di-formal na salaysay dahil ito nagbibigay daan para sa mas malapit at personal na koneksyon sa mga bata. Nagpapakayag ng sarili mo inyo ng malaya, nakakaaliw at manikain, may flexible sa kultura, nag-uudyong ang diskurso at nagsasama ng iba't ibang ideya. Magaling! Narinig din na ang bawat paunang salita. So ngayon, bibigyan ko ulit kayo ng 1.5 minuto upang depensahan ang inyong kinakatawan. At ang inyong oras ay magsisimula na. Sa amin, mas mainam na gamitin ang formal na salaysay dahil malinaw ng struktura. At ito rin ay may pelikula, katawan at konstruksyon. Ang bawat bahagi ay may tiyak na layunin at nag-uugnay sa kabuuan ng argumento para sa mga sitwasyong nangangailangan ng mataas na antas ng profesionalismo tulad ng mga akademiko presentasyon. Mas mainam gamitin ang formal na salaysay upang maipakita ang kalaman at kasanayan. Magandang gamitin ang di-formal dahil maaaring hindi ito magkaroon ng striktong pagkakaayos. Madalas itong gumagamit ng personal ng karanasan bilang batayan at ito ay nagbibigay din sa personal touch. Maaari itong makuha ang damdamin at karanasan ng mas epektibo at kaysa sa formal. Mas magandang gamitin ang formal na salaysay dahil gumagamit ito ng mas formal na wika, walang slang o colloquial expression. Ang tono nito ay seryoso at nagbibigay diin sa logical na pag-iisip. Ang formalidad nito ay tumutulong upang mas madaling maunawaan at kilalanin ang argumento dahil ito ay sistematikong inalahad. Hindi pa rin kami sangayon. Sapagkat ito ay mas mainam pa rin gamitin ang di-formal dahil
mas malaya ang paggamit nito ng wika. Maaaring gumamit ng slang o colloquial expressions upang relatable sa mambabasa. Nagbibigay din ito para ipakita ang sariling estilo at boses. Maaaring maging mas malikhain kaysa sa formal. Tapos na ang inyong oras. So, mahusay at magaling ang inyong ibinahagi na salita o sariling opinyon. At bilang inyong tagapaghukom, ito ang aking komento. Walang mali sa inyong sariling opinyon na ibinahagi sapagkat parehong mainam na gamitin ang dalawang uri, ang formal at informal na sanaysay. Depende na lang ito sa konsepto na nais mong isulat. Kung gusto mong ibahagi ang iyong sariling karanasan na para bang nakikipag-usap lamang sa iyong pagsusulat, maaari mo gamitin ang di formal, at kung gusto mo naman sumulat na ang isang paksa na may pananaliksik, maaari ka rin gumamit ng formal. So ngayon, dahil napakita kayo ng maganda sa ating pangkatang gawain, ay bibigyan ko kayo ng tig-10 puntos. So palakpakan niyo ang inyong sarili. At ngayon, dahil nagawa niyo na maayos ang ating pangkatang gawain, at bawat salita at sariling opinyon na ibinahagi ay may laman, alam kong makakasagot na kayo sa aking mga katanungan. So, ang unang katulungan ay, base sa inyong ginawang pagdedebate, ano ang inyong salubin o obserbasyon? Ulitin ko, base sa inyong ginawang pagdedebate, ano ang inyong salubin o obserbasyon? Flor? Sa iyong palagay, Flor, ano ang iyong salubin base sa inyong ginawang pagdedebate? So, sa akin lang ay mas na ibahagi nila ang kanilang bawat isa sa kanilang mga alaman na ibahagi nila sa buong klase. Okay, so tama. So, ang pangalawang tanong naman, alin sa dalawa ang mainam gamitin? Ang formal ba o di formal? O ulitin ko, alin sa dalawa ang mainam gamitin? Ang formal ba o di formal? Beng, pakisagot ang aking tanong. Sa iyong palagay, Beng, ano ang mainam gamitin sa dalawa? Ang formal ba o di formal? So, para sa akin, teacher, mas mainam na gamitin ang informal. Bakit? Gaya ng aking sinabi kanina ay maaari akong magpahayag ng aking sinabi na hindi na nakabasa sa ibang grupo. Okay, so tama yun. Ngunit, ayun kay Beng, ang di formal daw ay mas mainam gamitin para sa kanya. Ngunit, ang formal at di formal ay parehong mainam gamitin sapagkat sila ay naglilingkod ng iba't ibang layunin at konteksto ng komunikasyon. So, ang pangatlong tanong naman, mahalaga kaya yung mga sanaysay na magagamit sa ating sariling karanasan? O ulitin ko, mahalaga kaya yung mga sanaysay na magagamit sa ating sariling karanasan? Yeah, Sherry? So, ito ay magagamit ito ay mahalaga at ito ay nagagamit natin sa ating buhay kasi ito ay nagsisilbing record kung ano ang ating mga ginawa sa ating buhay at ito ay nagpapakita ang mga positibo at negatibong bagay na pwede natin i-reflect sa ating mga sarili kung ano pa ang maaari natin gawin. Okay, so tama yun. Maraming salamat, Sherry. So, oo, mahalaga ang mga karanasan. Mahalaga ang mga karanasan. So, mahalaga ang ating mga karanasan. Mahalaga ang ating mga karanasan. Mahalaga ang mga sanaysay na magamit mula sa ating sariling karanasan dahil nagdadala ito ng tunay na boses at malalim na koneksyon sa mga mambabasa. So, ang pang-apat at panghuling tanong naman, bilang isang mag-aaral, paano maipapakita na tayo ay nagpapahalaga sa pagsusulat ng sanaysay? O ulitin ko, bilang isang mag-aaral, paano maipapakita na tayo ay nagpapahalaga sa pagsusulat ng sanaysay? Yes, Koro? Bilang isang mag-aaral, Koro, paano maipapakita? Okay, so Mayon?
Bilang isang mag-aaral ngayon, paano mo maipapakita na ikaw ay nagpapahalaga sa pagsusulat ng salaysay? Bilang isang mag-aaral, ipapakita ko ang halagahan sa pagsusulat ng salaysay sa pamamagitan ng dapat unang malaman kung ano ang mga elemento o bahagi ng salaysay bago ako sumulat at magsasaliksik muna ako ng sample sa mga salaysay. Okay, so mama, so may idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Okay, so ngayon, ang libro ng kaalaman. Ano ang salaysay? Pakibasa? Ang salaysay ay isang maikling komposisyon kung saan ang may akda ay nagbibigay ng kanyang puro-puro o opinyon tungkol sa napiling paksa. Ang salaysay ay galing sa salitang sanay at pagsasalaysay. Ang salaysay ay mayroong istruktura, wastong gramatika, at ang pagkasunod-sunod na ideya. Ngayon, ang salaysay ay mayroong uri, bahagi, at katangian. Simulan natin sa uri ng salaysay. Ano nga ba ang uri ng salaysay? Ang formal at di-formal. Simulan natin sa formal na salaysay. Ibasa. Nagbibigay ng impormasyon na kapapalitan ng kaisipan, nagsasaad ng mga naisip o naglalahad ng isyu. Ang formal na salaysay ay naglalahad ng mahalagang kaisipan o kaalaman ukol sa napiling paksa o isyu. Binabahagi dito, ito ay tinuturing na maanyo sapagkat ito ay nangangailangan ng matinding or ng mabuting pagsusuri para makuha ang mga wastong detalye na ibabahagi ng may akda sa kanyang salaysay. Ngayon, mayroon akong ibibigay o ibabahagi sa inyo. At ang dapat nyo gawin ay makinig kayo sa akin. Sa isang silid, mayroong guro at mga estudyante. Sabi ng guro sa kanyang mga estudyante nga, buksan ninyo ang inyong mga aklat at bawat pahina hanapin ang aking tanong. At ang tanong ko ay, bakit mahalaga ang edukasyon? Bibigyan ko kayo ng 20 minuto upang sagutan ang aking tanong. At sabay-sabay binuksan ng mga mag-aaral ang kanilang mga libro. Pagkalipas ng 20 minuto ay tumayo ang guro at sinabi na ako ay magtatawag ng estudyante upang magbahagi ng kanyang sagot sa harap ng klase. Ruben, tinawag ng guro si Ruben. Si Ruben ay tumayo at pumunta sa harap ng klase at agad binahagi ang kanyang sagot. Sabi ni Ruben, bakit mahalaga ang edukasyon? Mahalaga ang edukasyon sa buhay o aspeto ng bawat isa dahil ang edukasyon ay nagbibigay ng kaalaman sa tao sa mga bagay-bagay. Ang edukasyon ay nakatulong sa tao upang magkaroon ng kritikal na kaisipan na magagamit sa pagsusolve o pagsubad ng mga problema. Ang edukasyon din ay nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa ating profesyon o kahit di man profesyon na maaaring magamit natin sa kinabukasan. Tapos, sabi ni Ruben na ang salaysay, ang edukasyon ay mahalaga dahil ito ay ang hakbang tungo sa tagumpay ng buhay
hindi lamang ito nagbibigay ng aral sa atin, kundi tinuturuan din tayo na makipagkapwa-tao sa edukasyon. Then, ngayon, sa aking tanong, bakit nga ba ang sinabi ko o ang nahagi ko ay nauugnay sa formal na sanaysay? Iyaben? Dahil si Ruben ay masusing nagsusuri sa pamamagitan ng Pinoon. Magaling! Sinabi ng guro na suriin niyo maigi ang inyong mga libro at yun ang ginawa ng mga estudyante at ni Ruben. At bukod doon ay ang binahagi ni Ruben, ang mga detalye doon ay nagkasunod-sunod. Kaya maituring natin na iyon ay isang formal na sanaysay. At ang iba pang halimbawa ng formal na sanaysay ay ang tinatawag natin o napapanood natin na balita at editorial. Ngayon naman ay dumako tayo sa informal. Ano nga ba ang informal? Ibasa? sa tropiko, karaniwang mga personal o pangkaramdaman, karaniwan at pangalaman. Personal. Ang informal pala ay isang pang-personal na may akda. Ang may akda ay tinatalakay ang may akda ay nagtatalakay ng mga paksang pangkaraniwan, pang-araw-araw at pang-personal. Mayroon akong ulit na ibabahagi sa inyo at makinig kayo mabuti. Ang aking unang pasok sa paaralan. Pumasok ang guro namin at bumati sa amin. Magandang umaga mga bata. Sagot namin, magandang umaga po, guro. Agad siyang may sinabi na ngayon ang gagawin ninyo ay magpapakilala kayo sa harapan ng klase bawat isa. Kaya bawat isa sa amin ay nagpapakilala kung sino kami. At pagkatapos ay sinimulan agad namin ang aming aral buong araw. Pagkatapos ay pumunta ako sa kantin dahil recess time na. At mayroong babaeng papalapit sa akin. Kinakabahan ako. Kaya nung papalapit ng babae ay agad siyang nagsalita at sinabing ako nga pala si Robel. At doon, nawala agad ang aking kaba dahil ang babae pala ay nakipagkilala sa akin at gusto niya akong maging kaibigan. Pagkatapos nun, mayroon ulit lumapit sa akin. Kaya raming mga kaklase ko, sinabi Mayo ni Robel at nakipaglaro kami sa aming mga kaklase. Simula nun, napakasaya ko. Naglaro kami hanggang sa matapos ang aming aral noong araw. At sa aking pag-uwi ay nasa isip ko na napakasaya naman, mayroon akong bagong kaibigan na aking makakasama. Ngayon, naintindihan niyo ba? Oo! Ngayon, dumako naman tayo sa mga bahagi ng sanaysay. Ang sanaysay ay may tatlong bahagi. Ang simula, katawan at ang wakas. Pakibasa sa simula. Pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay. Dito ay pinakilala ang paksa at layunin ng sanaysay. So, sa simula pala, ang may akda dito sa simula niya inilalahan ang pagpapakilala sa kanyang napili na paksa. Ang simula ay mayroon lamang ng kaunting kaalaman tungkol sa napiling paksa. Dahil sa pamagitan nito, maa-attract ang atensyon ng mambabasa na tuluyang basahin ang isinulat na sanaysay. Ngayon, sa pangalawang bahagi naman ay ang katawan. Makibasa? Dito ay pinapaliwanag ang mga detalye ng paksa at ang opinyon o pananaw ng manulat. Sa katawan, lahat ng mga nasuri ng may akda ay inilalahan niya ito. Bawat importanteng impormasyon nasa katawan niya inilalahan. At sa panghuli naman ay ang ibasa. Dito nakalagay ang pangwakas na salita o buhok ng
nakalagay ang buod. At dito rin sa wakas natin makikita o mababasa ang pinakapuntong impormasyon na wala sa katawan. At dito rin natin mababasa ang buod sa isulat na salaysay. Ngayon, dumako tayo sa mga katangian. Dibasa? Ito ay nagpapakita ng pinananagliya at ganang panunulat. Ang katangian, ang sanaysay ay mayroong katangian na malighalis. Dapat ang sanaysay ay galing sa opinyon o ideya ng isang manunulat o ng may akda. Ang pangalawang katangian, Ang sanaysay ay dapat na may layunin at ang bisa sa pagkain ng mensahe. dapat ang sanaysay pala ay makabuluhan. Kung ang paksa mo ay tungkol sa COVID-19, ang laman ng iyong sanaysay, ang mga impormasyon doon ay tungkol din sa COVID-19. Dapat natin itong iugnay sa ating paksa upang mas lalong gaganahan o mas lalong babasahin ng mga mambabasa ang ating sanaysay at pagkakaroon din sila ng kaalaman tungkol sa ating napiling paksa. Panghuli ay Maayos na naisulat. Ang sanaysay ay dapat naisulat na maayos, may tama at malinaw na gramatika. gaya ng sinabi ko kanina, ang sanaysay ay mayroong struktura, wastong gramatika, at pagkasunod-sunod ng mga ideya o detalye. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo! Dahil naintindihan niyo lahat, tayo susubukan kong susubukan natin sukatin ang inyong mga naintindihan sa ating. Okay. At sa ngayon ay meron kayong pagkatang gawain. Ito yung group 1, tapos ito yung group 2. So, each group ay meron isang representanta para bumunot dito. So, group 1, group 2, okay, may group 1, ano yung nabunot nyo? Group 2, okay, so, ang gagawin ay, sulat kayo ng isang sanaysay tungkol sa sariling karanasan nyo dito sa silid-aralan. Bibigyan ko kayo ng long white paper para dito nyo isusulat ang inyong sanaysay. Pero bago pa man ay meron tayong pamantayan. Okay. So ito yung mga pamantayan sa pagsulat ng sanaysay. Nilalaman, 20 puntos. Presentasyon, 10 puntos. Pagkamalikhain, 10 puntos. Kooperasyon, 10 puntos. Kabuuan, 50 puntos. So, bigyan ko kayo ng 5 minuto para gumawa ng sanaysay. So, ito sa group 1. Malman? Okay, let me start now. Pwede na kayo simula. Tapos na ba kayo? Group 1 at group 2? Okay, magsimula na tayo. Group 2. Una, sino yung representan ninyo?
na rin sa pag-unlad ng aking pagkatao. Natuto akong makipagtulungan sa iba at magpahayag ng aking sarili ng malinaw. Sa aking paglalakbay sa silid-aralan, natuklasan ko ang aking mga talento at hindi. Natuto akong mag-isip ng malikhain at mag-isip ng estratehiyo. Ang mga karanasan ito ay nagbibigay sa akin ng kumpiyansa na harapin ang mga hamon sa buhay. Ang silid-aralan ay isang lugar ng pagkatuto at paglago. Dito tayo nagkakaroon ng kaalaman, kasanayan at mga relasyon na magdadalaw sa buong buhay natin. Ang aking karanasan sa silid-aralan ay isang pagtutoo sa kapangyarihan ng edukasyon na hubugin ang ating pagkatao at magbigay daan sa ating paglago. Maraming salamat. Okay, salamat. Group 2. Group 1. Magandang araw sa lahat. Ang aming ipipresenta ay isang klaseng saraysay na di formal. At ang pagsama nito ay isang lugar ng kalokohan at kaibigan. Ang silid-aralan ay hindi lang isang lugar para sa pag-aaral, kundi isa rin itong lugar para sa paglaki at pag-ulat. Dito namin natutunan ang mga aralin sa buhay at ang mga halaga ng pagkakaibigan at kahalagahan ng pagiging responsable. Kahit natapos na ako mag-aral, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga karanasan ko sa silid-aralan. Ang mga alaala ko sa mga guro, kaklase at mga kaibigan ay mga kayamanan na hindi mapapalitan. Kaya naman, sa tuwing umadaan ako sa isang silid-aralan, hindi ko maiiwasang mapangiti at maalala ang mga araw ng aking pag-aaral. Ang silid-aralan ay isang lugar ng kalokohan, kaibigan, at mga alaalang hindi malilimutan. Salamat po. Salamat. Okay, salamat sa lahat. So, ito yung score sa bawat pangkat. So, unang pangkat is nilalaman, 20 puntos, presentasyon, 8 puntos, pagkamalikhain, 9 puntos, kooperasyon, 10 puntos, kabuuan, 47 puntos. So, sa group 2, nilalaman, 20 puntos, presentasyon, 9 puntos, pagkamalikhain, 9 puntos, kooperasyon, 10 puntos, kabuuan, 48 puntos. Okay. So ngayon, tapos na tayo sa pangkat ng gawain. Dito naman tayo sa pag-isahang gawain kung saan malalaman natin ang resulta ng inyong kaalaman. Ngayon naman ay magbibigay ako ng pasulit. Pagkatapos niyong makuha ang mga papel na ating ibinigay, ay huwag niyong kalimutan na lagyan ito ng pangalan at petsa ng araw na ito. At pagkatapos naman ay huwag niyong kalimutan na basahin ang panuto upang mas maintindihan at maunawaan ang pagsagot sa mga pagsusulit. Ngayon, ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa pagsagot sa pagsusulit na aking ibinigay. Malinaw ba mga bata? Opo! Okay, magsimula na kayo. Handa na ba? Opo! Kung ganun ay pagpalit ang inyong mga papel sa inyong katabi upang simulan na natin ang ating pag-check. At lagyan ito na iniwasno. Number 1, A. Number 2, B. Number 3, A. Number 4, C. Number 5, B. Number 6. Number 5 is B. Okay. Like apple. Sige. Okay. So, 5 is baboy, 6 is cat, 7 is baboy, 8 cat, 9 baboy,
Okay. 8 cat, 9 baboy, 10 dog. Sa part 2 na tayo. Number 7, baboy. Number 8, cat. Number 9, baboy. 10, dog. Okay, sa part 2 na tayo. Number 1 is apple. Number 2 is dog. Number 3 is eagle. Number 4 is cat. And 5 is baboy. Tapos na kayo ay maaari nyo nang ipasa mga natin. Tapos lang. Sa part 2, part 1. Part 1 is A and cat. Ipasa na ang papel o pag ito ay akibay tala. Mga bata, ang part 2 pala ay 2 points. Pasensya na. Yes, 2 points each. Yes, ang part 2. Part 2 is 2 points each. Dalawang puntos kada isa. Kung tapos na, maaari mo na ba ipasa? Mga papel. Ngayon naman mga bata, ay gusto kong kunin nyo ang inyong kwaderno sa Pilipino upang kopyahin ang ating takdang aralin na ibibigay sa inyo. Ngayon ay tapos na kayo sa pagkopya. Gusto ko kayong tumayo upang sa ating pangkakas na